Okay, so ngayon po, umpisa na natin sagutin ang mga katanungan ng ating mga televiewers. Unang-una po ay from yung cellphone number na 0912-345-2055. Hi po, Rise and Shine. Bagong panganak po ako. Tanong ko lang po kung normal po ba na naglalagas ang buhok kapag bagong panganak. It's perfectly normal na maglagas ang buhok pagka bagong panganak o bagong mag-deliver ng baby, no? Pero normal lang. So, kaya hindi ka dapat mag-worry. Okay? Kasi babalik din yon. Bago mag 1-year-old ang anak mo, sigurado na magiging fullness na rin yung ng hair mo. Pero if you are worried, ito yung mga advice na pwede kong ibigay sa iyo. Unang-una, merong mga haircut naman na nakakakapal ng buhok. Okay? Try to ask your yung naggugupit sa iyo kung ano yung mga hairstyle na pwede. And you can use shampoo. Marami na ring shampoo ngayon na parang tinatawag nila yung nakaka-add ng volume. At wag gumamit ng conditioning shampoo kasi masyadong heavy yung conditioner content noon. Nakaka parang flat yung buhok mo, okay? At saka yung conditioner, if you want to use conditioner, dun lang sa end ng hair mo ilalagay. At wag yung mga heavy na conditioner like yung mga nakalagay na intensive conditioner. Huwag mo din gamitin yung ganong klase ng conditioner. So, don't worry, babalik din yung pagiging kapal ng buhok mo. Dahil lang kasi yan sa bagsak yung estrogen level mo nung mga nakana. Okay? So, ito naman, second question natin from 0932-444-2423. Ito yung question niya. Good morning po. Tanong ko lang kay Dr. Daisy kung ano po bang magandang pampaputi. Sa tulad ko na sensitive ang skin. From Christine ng Laguna. Okay. Hi Christine, good morning. So kung sensitive ang skin mo, hindi ko alam kung saan gusto mong pumuti. Buong katawan ba? Or face lang? Or body lang? Kung generally, kung gusto mo na pwedeng magpa-lighten, no? Kaya lang tiyagaan mo lang, ha? You can try bumili ng, meron man sa mga over-the-counter, try mo muna, mga lotion or cream na, na may content na vitamin C, at saka yung arbutin. Yan, kailangan may vitamin E din, may mga creams na ganyan, and hindi lang pinapahid. Kailangan na mas maganda, uminom ka rin ng mga supplements na with vitamin C and vitamin E. Maganda rin yung may alpha-lipoic na capsule. At saka, ang advice ko, huwag kang gagamit ng mga with hydroquinone content or yung mga bleachers like kojic acid kasi yun yung matapang. Yun yung content ng mga katulad ng mga sabon na nabibili sa mukha, yung may kojic acid soap, papaya soap. Don't use that kung sensitive ang skin mo. Try to use yung lang may arbutin with vitamin C. Tiyagaan mo lang. And then kung medyo nababagalan ka, you can go to your dermatologist kasi may mga cream and lotion sila na sa kanilang nabibili kasi parang pinapagawa nila yon na hindi mabibili sa mga normal, yung regular store. Kasi yung content niya is mas matapang. Okay? So, ito naman po yung pangatlo from 092391488808. Ask ko lang po, gaano po ba dapat kadalas magpa-pedicure at manicure? May mga nagsasabi po kasi na masama din daw po kung masyado madalas magpalinis ng kuko. Salamat po. Okay, usually once a week. Okay? Hindi naman masamang magpalinis o magpa-pedicure ng kuko. Kaya lang, ang ano dito is malinis ba yung mga gamit. Okay? Yung cuticle, wag masyado ipagpupus kasi diyan nag-uumpisang yung mga fungal or bacterial infection. Lalo na pag meron kasing mga tao na sensitive yung mga kuko. Okay? Yung cuticle nila manipis. So, kung ipupush pa yan, tapos hindi malinis yung ginagamit na mga tools for manicure and pedicure, doon ka magkakaproblema. Okay? And wag papatagalin yung nail polish sa kuko. Well, at least mga 2 weeks lang or 1 week lang tanggalin na kasi mag-iiba ang kulay ng kuko nyo.
Yan, na magiging dilaw na, tapos matagal bago yan mag-regain ng color ulit. Okay? So ito po yung last question natin from 0928-213-0817. Good morning po. Greg po ito ng Baler, Aurora. 30 years old pa lang po pero meron na daw siyang wrinkles. Ano po ba dapat gawin para mabawasan o kaya po ay mawala ang wrinkles? So hindi naman kailangan na 30 years old dapat walang wrinkles o gano'n. Hindi, kasi tanong ko lang, ikaw ba stress ka ba? Ikaw ba naninigarilyo? Okay, kumusta yung mga kinakain mo? Yung trabaho mo, exposed ka ba sa sun? Kasi yan yung mga madaling makapagpa-wrinkles, okay? Hindi lang sa age, okay? Kundi yung mga sinabi ko, kailangan healthy eating habits lang, yung mga kinakain mo. Hindi lang basta kasi yung mga pinapahid-pahid. Or if you want na pang-prevent ng wrinkles, okay? Mag-sunblock ka everyday. Kahit lalaki, kailangan mag-sunblock, lalo na kung trabaho nyo ay nasa field, okay? Tapos, creams, you can use vitamin C and E. Try to buy yung sunblock na may content na C and E. Maganda yung may vitamin C and E. And also, yung mga night cream, maganda ang retinoids na anti-wrinkle cream. Yan pa rin yung talagang number 1 at may mga clinical study, scientific study na maganda for wrinkles. Retinoids na tinatawag. Retinol or retinoic acid, yan po yung mga vitamin A derivatives natin. Okay? Sa gabi. And sa umaga, you can use, pwede kang mag-moisturizer and then sunblock lang. Okay? But try to add oral. Hindi lang pinapahid. Meron ka rin mga supplements para sa skin like vitamin A, C, E, and yung coenzyme Q10, maganda for wrinkles, and alpha-lipoic. Yan po yung mga pang-prevent ng wrinkles na oral natin. Okay, yan po ang ating mga katanungan na natalakay natin ngayon, Huwebes. Okay, magpadala po kayo ng mensahe niyo or mga katanungan sa aming Facebook page o kaya sa mobile number. Ito po, 0932-280-2451. At yan po ay sasagutin natin tuwing Huwebes. Okay? Antabayanan po natin ang bagong talento ng RNS Search for Talent sa pagbabalik lang po ng Rise and Shine!